Hello guys, kumusta po kayo mga guys? At ngayon po ay 7 of January 2025. Okay? At January 7, 2025. At alam nyo naman po, at nakita nyo po at laman ngayon ng social media sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, no? Nakikita po niyo yung meron ngayong isang malaking mangyayari. Isang malaking mangyayari o isang malaking rally na tinatawag ngayon na peaceful rally na isasagawa, no? Yan po ay nakikita siguro ninyo sa January 13, 2025. I think next week na yun, no? Magbigay lang tayo ng reaction. Ito yung reaction video kasi tayo rin kasi may mga kilala rin tayo, mga kamag-anak na nasa Iglesia ni Cristo. Okay, kasi alam natin yung 13 na mangyayari next week, January 13, 2025. Yan po ay peaceful rally ng mga isagawa ng mga Iglesia ni Cristo. Okay, dyan sa Pilipinas, nationwide. At alam natin yan. Kasi meron nga tayong mga kilala, kamag-anak na napagkanungan din. So siyempre, pero ang nakikita ko lang dyan guys, no, kasi may mga nakikita tayo sa YouTube, iba-ibang paliwanag eh. Pero ang nakikita natin, nakabasa ko nga isang video, lalo na yung sa mamamayan, no, sa estasyon ng Iglesia, yung Net 25, sinabi kasi doon na, no, yung sinabi kasi ni Marcos, no, magkasagawa sa ng rally na sasang-ayon dun sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na ayaw niyang pagtuunan yung impeachment na i-complain laban kay BP Sara. So, sang-ayon ng iglesia roon na huwag suportahan yung impeachment, no. Pero pansin nyo guys, hindi naman sinabi doon na hindi naman sinabi ng Iglesia ni Cristo na para kay Sara, para sa isang kandidato, no. Dapat tinan nyo na para sa para ayaw ma-impeach, no. Pero hindi ibig sabihin nun para ang Iglesia ni Cristo para na kay Sara o Vice BP Sara para sa mga DDS o kay Bongbong, hindi. Sasang-ayon ng Iglesia ni Cristo suporta doon sa sinabi ni Presidente Marcos na about sa impeachment na plano na i-complain laban kay Vice Sara kasi hindi naman makakatulong yun. Although tama naman, no? Tama naman yun, no? Kahit naman sinong mga Pilipino, kababayan natin, hindi talaga maganda, no? At ako rin, nanonood din ako minsan sa YouTube sa ating sa hearing nila. Hindi ko nga maintindihan din, opinion ko lang ito, no guys, no? Opinion lang. Mahirap, no? Nagsasayang ng pera talaga. Nagsasayang ng pera, no? Ang ating mga hearing na yan at hindi maganda. Yun nga yung sinasabi ni Presidente Marcos na yung impeachment na yan, alam mo, sa totoo lang, lalo lang nagdadagdag ng problema yan eh. Diba? Nagkakawatak-watak yung ang bayan. Kanya-kanyang amin natin totoo, mga politiko kasi, alam natin yan, no? Kanya-kanyang sila. Basta abangan natin guys, ang opinion ko lang yan sa 13 of January, may katwiran naman ng Iglesia ni Cristo doon, no? Lalo ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na siyempre para sa kapayapaan. Tama yun, no? At alam natin, no, ang Iglesia ni Cristo pa nagsagawa ng rally yan, matindi yan, no? Historical na kasi yan eh. Sabi ko nga sa inyo, may mga kamag-anak tayo mga Iglesia ni Cristo, kaibigan, alam natin yun. May mga nabasa pa nga ako at meron tayong mga nabasa guys na ito, reaction lang ito. Ito opinion ko lang ha. At nakikita ko naman, no, kasi may isasabi na itong 13 ng January na isagawa yung peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, sabi nga may manggugulo daw, guguluhin. Siguro dito lang kung sino yung manggugulo. Pero sabi nga guys, nabasa ko rin to, nakikita ko rin sabi rin ng mga kamag-anak kong Iglesia ni Cristo na about dun sa kung manggugulo ka sa Iglesia ni Cristo, sabi nga ni Ponce, no, dating Senador Ponce Enrile, sabi niya, kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Okay?
Yun lang, napakasimple lang yun. Parang slogan lang. Parang slogan lang, gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Ayan. So, ganun lang kasimple. Kayo, no? Kayo mga magplaplano na guluhin yung peaceful rally ng Iglesia, subukan ninyo para gumulo din ang buhay ninyo. Yun lang, opinion na natin kasi yun ang ating nakikita kasi tayo naman dun tayo sa tama at para naman sa kabutihan yung sa bayan, no? Lalo na yung ating mga kababayan yung hirap, no? Ang hirap ng Pilipinas, ganyan pa nangyayari. Okay, susuporta naman sila para lang sa ating bayan, no? Kaya maganda yung hangarin naman ng mga Iglesia ni Cristo. Okay, so yun lang naman yun. At alam natin sa history, no? Wala akong, kahit gano'n, mga kamag-anak ko Iglesia ni Cristo, mga kilala natin, kitang-kita naman natin, no? Huwag niyo subukan, sabi nga kasi aware din ako ng mga kamag-anak tayo, no? May mga kamag-anak ako, mga may tungkulin pa sa Iglesia ni Cristo. Siyempre, kinikwento rin sa atin yun, no? At sabi nga panahon nga ng marsyalo diba? Panahon nga ng marsyalo, hindi nagtatagumpay ang dating presidente, ang tatay ni Presidente Marcos, ang Presidente Ferdinand Senior Marcos, na yung marsyalo, pinasok niya tangkain daw, sabi nung kwento ng kamag-anak ko na mga may tungkulin sa iglesia, na tinangkang pasukin yung central templo nila sa Quezon City, sa Diliman, pero hindi nagtagumpay. Hindi nakapasok. Panahon ng martial law, makapangyarihan ng presidente noon. Yun pa kaya, sabi nga lang, matalino si Marcos Sr., pero hindi nagtagumpay, no? Sa iglesia noon na pinasok nila. Marami na rin, yan, nung, hindi ako nagkakamali, 2015 yung panahon nung parang pinakalaman na subaybayan ko rin yun. Parang nangyari kasi, may natiwalag na mga ministro sa Iglesia ni Cristo at lumapit kay, dapat may mga hearing pang dapat ayusin, dumiretso kay Dilima sa DOJ, kay Dilima noon. Pero ano nangyari? Inaksyonan niya kaagad, sinamahan, pinakinggan na wala namang sapat na ebidensya na dapat idaan sa tamang proseso. Pero ano nangyari doon? Nagtagumpay ba si Dilima noon, ang siyang Department of Justice noon? Sekretary? Wala. Hindi nagtagumpay kasi iba iglesia, guys. Ang iglesia hindi rin gumagalaw yan, no? Kita natin, hindi naman yan gumagalaw ng basta-basta lang. Ayon sila sa batas, sa tama. Kaya yun lang, opinion ko lang yun. Yung mga nakikita natin na gusto mong gumulo buhay mo, guluhin mo iglesia ni Cristo. So yun lang, guys.